Dito sa under the juvenile justice system, may dalawang klase ng minors tayong tinitingnan. Meron tayong 15 to 18 at meron tayong below 15. Yung 15 and 1 day old until 18 years old, ang sistema dyan is ang unang tinitingnan is kung meron ba tayong tinatawag na discernment. Ano ba yung discernment? Tinitingnan ng hindi lamang korte kundi yung mga social workers and other experts kung yung bata ba, yung 15 to 18 years old, ay gumawa ng krimen na naiintindihan niya na krimen yung ginawa niya, na mali yung ginawa niya, at ito ay kung sinadya niya. Yun yung discernment na tinitingnan natin. Na kapag nakita ng batas na, oh, merong discernment dito, alam niya yung ginagawa niya, pinagplanuhan niya ito, at ito ay sinadya niya, alam niya na mali yung ginagawa niya, ay siya ay isa-try as an adult. Pero iba pa yung sistema doon. Meron pang suspended sentence na tinatawag. Na titingnan muna after 18, saka magkakaroon ng titingnan kung kinakailangan ba siyang i-detain longer. So that's another process pa. Pero, kumbaga, there is criminal responsibility if there is discernment. Now, if lower than 15 years old, ang process dyan is of course, tinitingnan din if serious or non-serious offense. So kapag yung mga non-serious offenses lang, sabi sa rules on the uh, juveniles in conflict with the law. So that's another act, sorry, not another act, another aspect of the juvenile justice system na madalas hindi nababanggit mo. Kasi po yung juvenile justice system, hindi lamang po yung 9344. Meron po tayong rules, yung rules of court, kumbaga na sinulat ng Supreme Court in response sa juvenile justice system na nagpapalalim pa ng proseso kung paano pananagutin yung mga bata at kabataan. So under the rules of juveniles in conflict with the law, sabi doon na ang unang proseso dyan ay kung ito ay for non-serious offenses no muna. Kapag doon ano sila, it's either i-surrender sila sa kanilang mga magulang o sa DSWD o sa LGU o sa barangay. Yun ay kapag sa tingin ng mga nakahuli sa kanya, ay dapat ibalik lang sila doon sa mga guardians na yung mga nabanggit ko kanina. Pero po pwede din na isubject sila into youth detention. So kapag doon, po pwedeng for non-serious offenses, mag-file sila ng petition sa korte para ilagay for involuntary commitment yung tao kapag walang consent yung mga magulang. Pag ayaw ng mga magulang na i-detain yung anak nila doon sa youth detention homes o sa bahay pag-asa na tinatawag, yun ay pwede mag-file pa din ng petition para ilagay sila doon. For serious offenses, of course, katulad doon nangyari sa Tacloban, automatic na inaano naman nila, no, na dinedetain na nila yung bata doon sa youth detention home. So, binabangga din ito yung mga fake news na kumakalat about sa exemption. Kasi hindi naman din talaga pinapakawalan kaagad. And yun nga din po ulit-ulit na sinasabi ni Senator Kiko, no, na hindi naman po natin papakawalan kaagad yung mga bata at wala naman pong at hindi din naman tama na sabihin na walang pananagutan yung bata dito. So, yun po yung gusto natin na i-emphasize po na naiiba lang yung proseso pero meron pa rin pananagutan.